Ginoong Ling, nakareserba na ang iyong asawa ng dobleng puntod para makasama si Guyanshi sa huling hantungan. Disyembre 25, 1972, Pasko. 2 araw na lang, ikakasal na ako. Pumunta si Guyanshi sa Haicheng para lang makita ako. Hanap ako ng lubos kahit ikasal ako. Sabi niya kahit ikasal ako, mamahalin niya ako ng lubos. 10 de enero de 1998. Caravan ni Yancy. Bumalik si Yancy sa lungsod ko. Dinala niya ako at si Xiao Feng para maglibot. Parang gusto niya si Xiao Feng. ...20 de Mayo de 2004. Ika-20 taon na naming magkasintahan ni Yancy. Sinabi ni Yancy. Pagkatapos niya matapos ang trabaho, pakakasalan niya ako. Ilalabas niya ako sa kulungang ito. Ang saya-saya, Kyo. Yaowan King, 40 taon tayong magkasama. Pero ang puso mo'y para sa ibang lalaki. Bakit hindi mo ako gusto, pero pinakasalan mo ako? Bakit? Pagkatapos kong mamatay, ilibing mo ako kasama si Guyanshi. Hindi kami naging magkasintahan noong buhay, pero sa kamatayan, magkasama kami magpakailanman. 40 taon. 40 taon tayong magkasama. Binigay ko ang lahat sa'yo. Pero hindi mo ba napainit ang puso mo? Yaowan King. Anong ginagawa mo? Ang ingay Montag. Nakita mo na lahat. Nakita ko na. Ang babaeng minahal ko sa loob ng 40 taon. Ang puso ay para sa ibang lalaki. Nakita ko ang isang tanga, 40 taong ginago mo. At nakita ko rin ang asawa ko pagkatapos mamatay, makakasama ang iba. Yaowan King, gaano mo ako kinainisan? Kaya mo pang gumawa ng ganitong testamento. Tama ka, kinainisan kita. 40 taon kitang kinainisan, hindi mo ba napansin? Kung hindi lang kita napangasawa. Sana kasama ko na si Guyanshi, magkasama kami. At hindi sana tayo naghiwalay ng 40 taon. Para sa'yo, wala akong nararamdaman. Ikaf. Pamalit ka lang ni Yanshi, naiintindihan mo? Apat na taon, ganito pala ang pagkainis mo sa akin. Akala ko, tayo'y mag-asawang iniidolo ng iba. Ngayon ko lang nalaman, wala kang pagmamahal sa akin. Galit lang. Kung ganoon, bibigyan kita ng kalayaan. Yaowan King, maghiwalay na tayo. Seryoso? Gusto mo talagang makipaghiwalay sa akin? Gusto mong makasama ang unang minahal mo? Siyempre, bibigyan kita ng kalayaan. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa munisipyo. Sa buhay na ito, tayo, hindi na magkikita pa. Tatay, nanay, matanda na kayo. Bakit bigla na lang kayo maghihiwalay? Nanay din, bakit ka biglang nag-book ng tiket papuntang Hilaga ng Lungsod? Sino ang pupuntahan mo? Siyempre, ang pupuntahan niya ay yung hindi niya nakamit sa loob ng 40 taon. Ang unang minahal niya, Nanay, magsalita ka naman. Xiao Feng. Kung desidido na ang nanay mo, respetuhin na lang natin ang desisyon niya. Hindi mo ba dadalhin ang jewelry box? Lahat ng binili ko sa loob ng 30 taon. Ginto at alahas, nandyan lahat. Nakalimutan mo na ba? Kukunin ko para sa'yo. Huwag na.
Lahat ng binili mo para sa akin, wala akong gustong kunin. Iwan ko na lang sa iyo. Yung down jacket. Sa hilaga. Malamig, kailangan mong magdala ng makapal na damit. Yung down jacket na binili ko para sa'yo noong nakaraang taon, suotin mo na lang. Binili na ni Yanshi para sa akin. Kung maghihiwalay na tayo, dapat nating kalimutan ang lahat. Ayokong suotin ang damit mo para makita si Yanshi. Hindi ito paggalang sa kanya. Yawan King. Sa loob ng 30 taon, kailan mo ba ako nirerespeto ng ganito? Lagi kong iniisip kung ano ang naging hadlang sa ating relasyon sa loob ng 30 taon. Ano ba talaga ang dahilan? Bakit lagi mong ako pinaparamdam na malamig? Bakit mo ako pinaparamdam na ito? Ngayon ko na nalaman ang hadlang. Ay si Guyansi. Ako ay isa lang palang kapalit ni Guyansi. Sige na. Sa 40 taong pagsasama, hayaan mo akong samahan ka sa huling biyahe mo. Sasamahan kita sa airport. Para magpaalam. Nanay, ako na ang magdadala sa iyo. Ang taglamig na ito ay napakasaya. Makasama ang mga minamahal ko at ang buong pamilya. Parang ako'y nabuhay muli. Ito si Xiao Feng. At ang aking mga apo na sina Xiao Yu at Xiao Jun. Sumama pa ang buong pamilya nila sa North City. Ako? Nasa trabaho ako sa opisina, tatay. Bakit mo naman tinatanong yan? Kadugong. Nakita ko ang post ni nanay sa social media. Dinala mo ang pamilya mo sa North City. At nakita mo rin yung Gu, di ba? Ay naku tatay, nag-aalala lang ako kay nanay. Sumama lang ako para samahan siya ng ilang araw. Babalik din ako. Wala ka bang iniisip sa nararamdaman ko? Alam mo ba kung sino talaga si Gu? Dahil sa kanya kaya kami naghiwalay ng nanay mo. Ano naman yun tatay? Tsaka, mabait naman si Tito Gu. Ang bait-bait niya sa amin, tatay. Huwag ka nang mag-isip ng masama, masaya si nanay kay Tito Gu. Ano ang sinabi mo? Tatay, malubat na ang phone ko. Hindi mo na kita kakausapin. Bakay muna. Tanong ko, ano ang sinabi mo? Xiao Feng, kanino ka nakikipag-usap? Tatay ka o. Nagtatampo lang yan, hayaan mo, tuloy na natin ang lakad. Sige Xiao Feng, mauna ka na, susunod ako. Sige, mauna na ako. Nagkamali ba talaga ako? Bakit ako iniwan ng lahat, pati ng sarili kong anak? Wan King, tumawag ka rin sa wakas. Kapatid na Ling, Ako si Gu Yanzi. Gu. Ikaw pala. Oo, si Van King. Kasama niya ang mga bata. Pinatawag ako para tawagan ka. Magpaalam na okay lang kami. Kapatid na Ling, tumawag ako. Humingi ng paumanhin ang pagpunta ni Xiao Feng. Sa North City ay idea ko. Dapat sana'y nagpaalam muna. Pero sabi ni Wan King, hindi na kailangan. Malalaki na ang mga bata. May sarili na silang desisyon. Hindi na kailangang humingi ng permiso sa lahat ng bagay. Hindi naman siguro magagalit. Ang kapatid na Ling dahil dito. Desisyon nila yon. Wala akong pakialam, pupunta sila kahit saan, kahit di na bumalik. Kapatid na Ling, gusto ko sanang magpasalamat sa iyo. Salamat sa mga dekada na inalagaan mo ng maayos si Wan King. Ikaw ay isang responsible na lalaki. Hindi ko alam na si Wan King
ay nagmamahal sa akin ng napakatagal. Sinasabi mo ba ito para awayin ako? Hindi, huwag kang magkamali, totoo ang sinasabi ko. Gusto kong maging kaibigan mo, Ling. Ngayon, may pagkakataon, ako as si Wan King ay magpapakasal sa susunod na linggo. May oras ka ba? Dumalo sa kasal namin? Kasal. Sa North City ang venue. Kung may oras ka, Ling, bibilhan kita ng tiket ngayon din. Ling, nakikinig ka ba? Wala, alis na tayo. Lingswan, tulog ka na ba? Hindi. Buti naman, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Sana payagan Montag. Hindi na kailangang pag-usapan, hiwalay na tayo. Pakasal ka sa kung sino ang gusto mo. Hindi ito ang usapan. Si Guyanxi sa mga nakaraang taon Ay hindi nag-asawa at walang anak, kaya gusto kong palitan ang apelyido ni Fenger. Pati na rin ang mga apo na si Xiaoyu at Xiaojun. Palitan din ng Gu. para matupad ang kanyang hangarin. Oy, Yawan King, nababaliw ka na ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Pinakawalan kita. Yun na ang pinakamalaking pagtitiis ko. Huwag mong isipin na madali akong apihin. Lingtsuan, ito ay pag-uusap lang. Hindi utos, at sa palagay ko bago ka magalit. Dapat mong unawain muna ang saloobin ng mga bata. Sila ay malalaki na. May sarili na silang desisyon. Wala akong pakialam at hindi ko ito papayagan. Ang mga bata ay dugo ng pamilya Ling. Ito ay prinsipyo at pamana. Payagan mo ako maliban na lang kung patay na ako. Ikaf, Yawan King, sobra ka na. Ahaw. Sinasabi mo sa akin, nagkamali ba ako? Ang asawa ko at mga anak, iniwan ako para sa pamilya Gu. Ano ang mali ko? Ling, huwag kang mag-overthink. Alam naman ng lahat kung gaano ka kaseryoso sa pamilyang ito. Palagi kong naisip na hindi ka bagay kay Yao Wan King. Tama lang na hiniwalayan mo siya. Tungkol naman kay Feng. Malamang na nauto lang siya ni Yao Wan King. Okay lang, ikaw ang tunay na ama ni Feng. Hindi kanya pababayaan. Ano? Ano nang gagawin ko? Mag-isa na lang ako. Ano nang gagawin ko? Kung ako es ayo, zazali ako es atua. Libutin ko lahat ng magagandang lugar bago umuwi. Wala namang. Inisip ngayon. Tour. Hindi pa ako matanda, gusto kong mag-enjoy. Palagi akong mabuti sa asawa't anak. Simula ngayon, para sa sarili ko na lang ako mabubuhay.
Tay, emergency. Na-diagnose si nanay ng late-stage gastric cancer na ospital na. Punta ka na rito agad. Ano? Late stage gastric cancer. Sabi ng doktor, hindi na abutin ng 2 linggo. Pumunta ka na. Sir, hello. Hello, pabook ng ticket papuntang North City, yung pinakamaagang flight. Feng, kamusta na ang nanay mo? Nasaan siya? Nay, nasa loob. One King. Ano ba talaga ang nangyari? Link Swan, makinig ka muna sa akin. Ang totoo, hindi ako ang may cancer. Si Yancy. Pinapanggap lang ni Feng na ako. Ayusin ko. Dahil kung hindi ka pupunta sa North City. Yao One King. Hiwalay na tayo, ano pa ba ang gusto mo? Pwedeng hayaan mo na ako. Link Swan. Sa lahat ng taon nating pagsasama, hindi kita sinubukan. Ito ang una at huling pagkakataon. Kaunti na lang ang oras ni Yancy. Sabi ng doktor anumang oras. Pwede siyang mawala. Ayokong sa huling sandali niya. May pagsisisi pa. Link Swan. Luluhod ako sayo. Nakikiusap ako, pumayag ka na palitan ng mga bata ang apelido nila. Para pag wala na si Yancy, makapag-alay pa sila ng respeto. Yun pala ang pakay ninyo. Tatay. Ang kahabag-habag na si Tito Gu, wala siyang kamag-anak. Wala ring anak, palitan lang ang apelido. Samahan natin siya sa huling paglalakbay. Tama si tatay, mabait sa atin si Tito Gu. Nagtestamento pa siya na ibabahagi sa atin ang kanyang ari-arian. Kahit palitan namin ang apelido, anak at manugang pa rin namin kayo. Huwag na kayong mag-alala. Feng, Meng. Ganyan ang sasabihin nyo? Paano ko kayo pinalaki? Bakit niyo nasasabi ang mga ganyang salita? Gusto kong malaman ang dahilan. Tatay, huwag kang masyadong makikitid ang isip. Ilang araw na lang ang natitira kay Tito Gu. Bala ka, Beng Puzo? Tama si tatay, nag-asawa na nga ang nanay. Makatarungan lang napalitan namin ang apelido. Pagkatapos ng libing, babalik na lang namin ang apelido. Ayos na yon. Sabi ko na, kung gusto ninyong pumayag ako, mamatay muna ako. Ang bagay na ito, hindi pwede. Ling Tsuan, pakiusap. Dahil sa 40 taon nating pagmamahalan, pwede ba? Yawan King, may mukha ka pang sabihin yan. Hindi ako papayag. Umalis ka. Umalis ka. Nanay. Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Hinahadlangan niyo ako. Nanay, dahil ayaw talagang makinig ni tatay. Sabihin mo na sa kanya ang totoo. Katotohanan. Gusto ko sanang itago ito ng matagal. Pero ngayon, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na itinago ko sa iyo sa loob ng 30 taon. Sa totoo lang, kahit hindi ka pumayag, dapat talagang Gu ang apelido ng mga bata. Hindi, Ling. Ano ang sinasabi mo? Naalala mo ba ang Pasko bago tayo ikinasal? Dumating si Yancy, sinabi ko sa iyo na nag-out of town ako. Pero totoo, nag-check-in kami sa hotel. 3 araw kaming nagstay sa hotel, walang anumang precautions. Pagbalik ko, buntis ako, kaya hindi mo anak ang bata. Dugo ni Yancy ang nasa kanila. Kaya dapat talaga silang tawaging Gu. Si Fenger at ang 2 niyang anak. Walang kinalaman sa iyo, naiintindihan mo na ba? Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Sinasabi mong hindi ko anak si Fenger. Sinasabi mong hindi ko mga apo si Xiao Yu at Xiao Jun. Hindi ako naniniwala. Alam ko na. Yao Wan King. Ginugulo mo ba ako para pumayag? Hindi ako naniniwala. Alam kong hindi ka naniniwala. Kaya. Ito ang ENA test ni Fenger at Yancy. Tingnan mo na lang.
Paano nangyari ito? Tatay. Lingswan. Lingswan, anong nangyari sa'yo, Lingswan? Doktor, dali, gumising ka. Tatay. Yawan King, sinayang mo ang buhay ko. Kung may susunod na buhay, hindi na kita mamahalin muli. Ako'y muling nabuhay. Tama, muling nabuhay ako. Si Yawan King ay muling nabuhay din. Pareho kaming muling nabuhay sa araw ng kasal na ito, ibig sabihin. Pareho pa tayong may pagkakataon na muling mabuhay. Ang magandang pag-ibig ay tulad ng bundok, walang hanggang pagmamahalan. Dalawang singsing, sumisimbolo sa pagmamahalan ng dalawang tao. At pag-asa sa magandang kinabukasan. Gayon, ang dalawang ikakasal ay magpapalitan ng singsing, bilang pangako ng walang hanggang pagsasama. Ikinalulungkot kong sabihin sa inyo, hindi ko itutuloy ang kasal na ito. Xiao King, alam mo ba ang sinasabi mo? Tigilan mo, na yan. Ito ang araw ng kasal mo at ni Lingswan. Huwag mong gawing katatawanan sa mga kamag-anak at kaibigan. Nanay, tatay, Hindi ako nagloloko, ayokong pakasal kay Lingswan. Hindi ko siya mahal, ang pagsasama ng walang pag-ibig. Kahit 10 taon, 30 taon, o 100 taon pa. Hindi magiging masaya. Sa nakaraang buhay ko, sa katandaan ko, kulang naranasan ang tunay na kaligayahan. Kahit ilang araw lang. Sapat na para maging malalim sa puso. Sa buhay na ito, hindi na ako papasok sa libingan ng kasal sa taong hindi ko mahal. Guyansi, hahanapin kita. Kalokohan. Talagang kalokohan. Mahal, okay ka lang? Lingswan, pasensya na, ayokong magsinungaling sa'yo. Lalo na sa sarili ko. Hindi tayo magiging masaya. Hayaan mo na akong umalis. Sige, alis ka na. Xiaozuan, nawawala ka na sa sarili mo. Nanay, huwag mo na akong kumbinsihin. Hindi masarap ang pilit na bunga. Kung ang puso ni Yawan King ay wala sa akin, hindi rin ako magiging masaya sa pagpipilit. Kaya, hahayaan kitang umalis. Ang nangyari ngayon, ituring na hindi nangyari. Hindi ko na ito ulitin. Yawan King, sa buhay na ito, maging estranghero na lang tayo. Lingswan, totoong hahayaan mo akong umalis? Mahal na mahal ako ni Lingswan. Bakit ngayon? Ay napakatigas niya. Ano, gusto mong lumuhod ako para makiusap sa'yo? Huwag na, salamat sa pagpapaalam. King. Maliit na king. Talaga pala, noong nakaraang buhay, nung ikakasal na tayo. Nakasuot ka na ng sapatos na pangtakas. At handa ka ng tumakas. Kung ganon, hinihiling ko ang iyong kaligayahan, Yawan King. Paumanhin, kanselahin ang kasal ngayon. Ibabalik ko ang lahat ng regalo mamaya at ang pagkain. Ay treat ko na sa mga kaibigan at kamag-anak. Hindi na kailangang kanselahin ang kasal. Hyuhe, ang aking kababata, noong nakaraang buhay. Simula nang malaman niyang ikakasal na ako, hindi ko na siya nakita. Nandito pala siya sa aking kasal. Aksuan, matagal na kitang gusto, pero nung gusto ko nang ipahayag, ikakasal ka na. Una, balak kong dumalo ng palihim at umalis pagkatapos. Pero ngayon binigyan ako ng pagkakataon ng langit. Hindi ko na ito palalampasin. Aksuan, gusto kong makasama ka habang buhay. Seryoso ka ba? Aksuan, parang nagbibiro ba ako? Hindi ko akalain na ganito pala ako kamahal ni Kyuhe. Noong nakaraang buhay, narinig kong hindi siya nagpakasal. Dahil pala sa akin. Hihe, buti na lang nandito ka. SA tuto lang. Mula pagkabata, bagay na bagay kayo. Baka naman. Pwedeng ituloy na lang bilang kasal ninyo. Pwede yan. Hindi mapa, ano ba kayo? Hindi patas kay Kyuhe ito. Gusto ko, basta kasama ko si Aksuan. Gagawin ko ang lahat. Noong nakaraang buhay, nabighani ako kay Yawan King. At namiss ko ang taong nasa tabi ko. Ngayon, gusto kong gumawa ng tamang desisyon. Mahal, handa na ang zabaf.
Sabi mo, Yawan King, sobrang mahal niya sa akin. Paano siya makakapag-asawa ng iba? Sabi mo, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Kung hindi dahil sa pakikipag-asawa ko sa iyo, paano ko matitiis na makita siyang mag-asawa ng iba? Paano? Sabi mo sa akin na hindi mo alam. Pero, ikaw mismo ang nagpilit na pakasalan ako. Nangangahas ka pang sumagot. Sasabihin kong matigas ang ulo mo. Yancy, nandito na ako. Yancy, siya ay. Van King, bakit ka nandito? Hindi ba ikakasal ka ngayon? Pinsan ko siya, nahulog lang sa labas. Tinutulungan ko siya. Pigilan ang pagdurugo. Yancy, tumakas ako para sa'yo. Gusto kong makasama ka. Totoo, alam kong may isip mo rin. Yancy, nagdesisyon na ako. Sa buhay ko, ikaw ang pakakasalan ko. Gusto kong maging asawa mo. Sige, ngayon na tayo magpakasal. Oo. Tara na. Talagang gusto mong makipaghiwalay sa akin. Oo. Pero may kondisyon, hindi mo dapat ilabas ang ating relasyon. Kung hindi, huwag mong sisihin ako. Hindi ako magiging mabait. Narinig mo ba? S.A. Vacas. Nakalaya na ako. Noong nakaraang buhay, nung ikinasal ako kay Lingsuan, Buntis na ako kay Fenger sa panahong ito. Malamang malapit ng 1 buwan. talaga nga, noong nakaraang buhay, laging nalulungkot si Yancy. Dahil walang sariling anak, ngayon. Kailangan kong ibahagi sa kanya ang sorpresang ito agad. Umuwi na si Yancy. Ikaw, Guyanshi, nasa bahay ba siya? Malamang nasa opisina pa siya. May kailangan ka ba sa pinsan mo? Tatawagan ko siya. Huwag, ete, huwag mo siyang tawagan, ako. Kukunin ko lang ang mga gamit ko, kukunin ko lang. Sige, hindi ka o kayo abalahin. Umupo ka muna, bibigyan kita ng tubig. Huwag kang mag-abala. Kukunin ko lang ang gamit ko, aalis na ako. Okay lang, di naman nagmamadali. Umupo ka muna, halika. Anong nangyari sa mukha mo? Hindi si Guyanshi ang nanakit. Anong sinabi mo? Wala akong sinabi. Huwag mong sasabihin kay Guyanshi. Ate, gabi na. Kailangan ko nang ayusin ang gamit ko. Bakit ganito ang pinsan ni Guyanshi? Natakot na takot kapag nababanggit si Guyanshi. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit nasa aparador ni Yanshi ang damit niya? Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit nasa? Kwarto ni Yanshi ang damit mo. Ako. Anong ginagawa mo dito? Sinong nagpapapasok sa'yo? Umalis ka na. Sinong nagpapapasok sa'yo? Bilisan Montag. Ako ang nagpapasok sa kanya. Nababaliw ka ba? Bakit mo siya pinapasok? Sinigawan Montag ako? Van King, panik lang ako kanina.
Natatakot ako, baka masaktan ka niya. Ano NG hinihintay Montag? Umalis ka na. Siege. Alis na ako. Alis na ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit tuwing makikita ka ng pinsan mo, ganon na lang ang takot niya? Anong ginawa mo sa kanya? Van King. Ako. Pa sa'yo rin ito. Zia. Hindi stable ang mental state. Natatakot sa lahat, kaya pinatira ko siya sa master bedroom. Para matulungan siyang makarecover. Natakot ka ba sa sinabi ko kanina? Huwag mo sanang isipin. Dahil may magandang balita ngayon, papatawarin kita. Anong magandang balita? Magandang balita, syempre ito. Bakit? Di ka masaya, Yancy? Kanino? Tang asterisk mo kanino pa? Es ayo siempre. S.A. Akin? Baka yung Lin na yun? Anong sinasabi mo? Imposibleng sa kanya. Wala namang nangyari sa amin. Gets ka una. Kaya ka tumakas papunta sa akin. Dahil buntis ka sa kanya, ano? Gusto mo akong maging tagasalo? Hindi pwede. Kuyansi. Pinagdudahan mo ako. Grabe, sobrang disappointed ako es ayo. Huwag kang alis. Linawin mo ang sinasabi mo. Yung bata es atian Montag. Yan ba yung Kailing? Bitawan mo ako. Saan ka pupunta? Pupunta ka ba Kailing? Alam mo, asawa kita ngayon, wala kang pupuntahan. Bitawan mo ako. Zinaktan Montag ako? Noong nakaraang buhay, 40 taon akong nanirahan kasama si Ling Suan. Ni hindi niya ako ginalaw kahit daliri. Si Guyanshi, sinaktan niya ako. Niluluko Montag ako. Bakit hindi kita sasaktan? Ngayon, linawin mo yung bata sa tiyan mo. Kailing ba yan? Guyanshi. Para sa'yo ako tumakas sa kasal, para sa'yo ako nagpakahirap. Yung lalaking sobrang nagmamahal sa akin, ganito ka ba magpasalamat? Tama ba? Huwag kang magdrama dito. Gusto ko lang malaman. Kanino talaga yung bata sa tiyan mo? Kung Kailing yan. Pumunta ka na sa ospital at ipaalis mo yan. Anong klaseng tao ako sa paningin mo? Ni hindi ko siya ginawa yon. Ikaw lang ang nakagawa sa akin ng ganyan. Paano mo nasabi yan? Zia. Ni hindi ka niya hinawakan? Totu. Anong dahilan para magsinungaling ako? Lagi akong iginagalang ni Ling Suan. At nakalimutan mo ba, noong Pasko noong nakaraang buwan, Lumabas ako nang hindi niya alam para makipagkita sa'yo, yung mga araw na yun. ikaw lang ang nakagawa sa akin. Kung hindi sa'yo, kanino pa yan? Van King. Pasensya na, nakalimutan ko yun. Pasensya na. Una kong pagkakataon ay sa'yo. Paano mo nakalimutan? Guyansi. Sobrang disappointed ikaw sa'yo. Hindi. Van King, ako, sobrang mahal kita. Kaya ka una sabi yun, alam ka o, kasalanan ka o. Mali ako, hindi ko dapat sinabi yun. Van King, mali ako. Ganito ako. Pumunta tayo sa ibang bansa. Magbakasyon tayo para makapagpahinga. Patawarin Montag ako, okay? Van King, alam mong mahal kita. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. One King, mahal kita. Alam mo, pasensya na, hindi ko dapat ginawa yon. Ang laging nasa isip kong Guyanshi. Paano naging ganito ang lahat? O baka naman, ganito na talaga siya. 5 na ang taon ang nakalipas. Nakasunod ako sa landas ng kaligayahan. Mahal na mahal ako ni Kyuhei. Binigyan niya ako ng isang magandang anak na babae. Nakapagtatag din ako ng isang kumpanya gamit ang alaala ng nakaraan. At sa loob lamang ng 3 taon, naging pampubliko na ito, napakaswerte ko. Binigyan ako ng langit ng isa pang pagkakataon. Yawan King. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan niya ngayon. Lindong, may tawag po kayo.
Old classmate, anong oras na? Nasaan ka na? Ay. Ngayon ba ang reunion natin? Ngayon, naghihintay na ang lahat. Dali, pumunta ka sa Key Hotel. Pasensya na, pupunta na ako. Honey, may reunion kami ng mga kaklase, sasama ka ba? Kayong mga kaklase lang ang magkikita, hindi na ako sasama. Maglalaro muna ako kay Tangtang. Si Yaoli, samahan mo si Lindong. Hindi na, malapit lang sila. Sa Q Hotel, lalakarin ko na lang. At mga old classmate naman lahat, tayo'y maging simple lang. Pero dapat magpalit ka ng damit, hindi pwede ang suot mo. Sige, pagdating ko sa hotel, sige. Papa, bye. Link Swan. Ikaf pala. Akala ko nasa ibang bansa ka, hindi ko inaasahang makikita kita dito. Ako. Bumalik kami para lang ayusin ang ilang papeles. Si Wan King at ako, magmimigrate na kami. Congratulations sa inyo. Siya pala si Ling Chuan, mukhang. Hindi naman ganoon kaganda ang buhay niya. Buti na lang hindi mo siya napangasawa. Kung hindi, maghihirap ka habang buhay. Malapit ko nang makuha ang partnership sa Key Group. Pagkatapos nito, mas lalong angat ang pamilya natin. Sa nakaraang buhay, sumama ako kay Ling Suan. Hindi niya ako pinahirapan kahit kailan. Ano, hindi ka pa ba nagsasawa? Gusto mo bang dukutin ang mga mata mo at ilagay sa kanya? Kami lang niya ay magkaklase. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Zanan ka. Wan King, ang tagal nating hindi nakita. Lalong gumaganda ka, hindi tulad namin. Lahat tayo ay tumatanda na. Totoo, hindi ba si Gu ang nagpapaaruga sa iyo? Alam na ng lahat yan. Si Gu ay kilalang negosyante. Kilala siya sa buong lungsod. Kaya si Wan King at si Gu. Tunay na magkatugma. Gu, tagay ko sa iyo. Kakasimula ka ulang MG Construction Company. Sana ay matulungan mo ako sa hinahara. Ang tagay na ito ay para kay Ling Chuan. Ang isang taong katulad ni Go ay nagtagay para kay Ling Suan. Ano ba ang iyon kay Ling Suan? Nga, mukha siyang pulubi. Mukhang hindi importante, baka nagpapakumbaba lang. Para sa akin. Bakit para sa akin? Siyempre, para pasalamatan ka sa pagpapaalam sa amin 5 taon na ang nakalipas. Wan King, kung hindi tayo sa pagkakas mo sa 5 taon na ang nakalipas. Baka hindi ko malalaman na. Wan King ay labis na nagmamahal sa akin. Akala ko may malaking koneksyon si Ling Suan. Yun pala ito lang. Akala ko ano pa, noong araw, ang ating kamag-aral at si Ling Chuan ay kakasal, pero biglang. Tumakas ang nobya. Ang gulo noon. Tapos nagpakasal kay Gu, nakakatawa. Tama ang desisyon ni Wan King. Kung si Ling Kuan ang napangasawa niya. At nakaligtaan si Gu, sayang ang buhay niya. Nga, naalala ko noong araw na. Naglakbay si Wan King ng malayo, suot ang kanyang wedding dress para hanapin ako. Doon ka o naintindihan. Na hindi niya ako. Salamat sa iyong kabutihan. Nagkaroon tayo ng tiwala sa isa't isa. Kaya tagay ko sa iyo, Ling Chuan. Hindi ka ba inom? Kung ganon, sige na nga. Tagay, Ang tapang niya uminom. Excuse me, sino ang magbabayad? ako na. Ikaw, Ling Xian? Huwag kang magpanggap, mahal ang kinain natin. Nga, 1 taon mong sweldo ang halaga nito. Paano mo mababayaran yan? Ling Swan. Huwag ka nang magpumilit, hayaan mo na lang si Yanxi ang magbayad. Isipin na lang natin na libreng pagkain para sa lahat. Ako sana ang magbabayad, pero dahil may gustong. Mac Pazikat? E di hayaan natin siyang magbayad. Yan si Ikaf, Ginong Ling. Na-charge na po ang pagkain. Enjoy po kayo, Ginong Ling. Ziga na. Anak sa Alison, SA Kihi Grand Hotel. Alam mo, Takbiya, ang Kihi Grand Hotel ang tanging 6-star hotel sa buong lungsod. Uun ga, paano Montag na gava yun? Huwag kayong magkakamali, nagkataon lang na. Kakilala ko ang may-ari. Kakilala mo ang may-ari ng Kie Hotel. Ling Tuan, ano ba yang pagpapanggap mo? Ang babaeng Zhao, pamilya iyan ng Gu, wala ngang. Pagkakataon na makita siya. Si Zhao Qiuhi ang asawa ko, syempre kilala ko. Huwag kang makialam sa mga bagay ko, wala kang kinalaman. Ikaf, Sana'y masiyahan kayo sa pagkain kung may kailangan kayo. Sabihin niyo lang sa waiter, charge lahat yan. Sira lang muna. Yanxi. CR lang muna, hintayin mo ako dito. Papa, sasunduan nakita and I mama.
Huwag kang gagalaw ha, malapit na kami. CJ, hintayin ko kayo ni Mama dito. Link Swan. Ano? Kanina mo pa sinasabi na pupunta ka ng CR. Alis ka na pala? May gagawin ako, uwi na ako. Link Swan, hindi mo kailangang magpakatatak. Mahirap ba ang buhay mo nitong mga nakaraang taon? Hindi ko akalain na si Yawan King. Ang mag-aalala sa akin, noong nakaraang buhay, wala akong karapatang ganyan. Yung pag-charge kanina, ikaw din siguro ang nagbayad ng palihim. Hindi mo kailangang gawin yon. Kitang-kita naman ng mga kaklase na mahirap ang buhay mo. Sa reunion, wala kang magandang damit na may suot. Hindi ka o inakala na ganyan na kalala ang kalagayan mo ngayon. Nagkakamali ka, hindi lang ako nakapagpalit. Huwag kang magpanggap, wala nang mas nakakakilala sa iyo kaysa sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ito ay 1 milyon, sapat na to para mabuhay kang maayos. Sa panahon ngayon, isipin na lang natin na para sa 5 taon. Gawin natin ang paraan upang mabawi ang nasaktan sa iyo. Tanggapin mo na lang ng maayos. Ziga na? Parang may pagkamayabang ka. Yung nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Matagal ko nang nakalimutan yon. Hindi mo naman ako nasaktan at saka. Hindi ko kailangan ng iyong awa. Hindi ito awa. Tama na, huwag na sabihin pa. Ako lang. Yawan King, quits na tayo. Quits na tayo 5 taon na ang nakalilipas. Ngayon, may sarili ka ng buhay. At ako rin, may sarili akong buhay. Parang parallel lines lang tayo. Hindi na magkikita pa. Pero, Papa, sunduan nakita. Papa, may anak ka na pala. Tang-tang. Tawagin mo na si tita. Hello po, tita. May anak na pala siya. Honey, kaklase mo ba ito? Ipapakilala ko si Yawan King. Kaklase ko noong college. Hello, ako ang asawa ni Ling Suan. Zhao Q. Zhao. Ikaw pala si Zhao Chuhi, ang may-ari ng hotel na ito. Narinig mo na ba ako? Sabi nila, si Zhao Qihe ang pinakamisteryosong mayaman sa Haishi. Ang asawa ng chairman ng Qihe Group, si Ling Suan Bang. Tama na, uwi na tayo. CJ. Anak, Ka na. Ling Suan. May zazabihin ka PABA? Ako. Sa sesyon ng lipas. Anong ginagawa mo? Wala, uwi na tayo. Itong 1 milyon, ibibigay ba sa Kit na Ling? Guyanxi, huwag kang magwala dito. Ako ang nagwawala. Simula nang makita mo si Ling Suan. Nag-iba na ang itsura mo. Gusto mo bang makabalikan? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. 5 na tayong taong magkasama. Paano mo nasabi? Yan tungkol sa akin. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ikaw, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ginagamit mo ang pera namin para buhayin ang lalaking iyon. Sinasabi mong nagsisinungaling ako. Yawan King, sasabihin ko sa iyo, mali ang pagkalkula mo. Ikalang muntak naman si Ling Suan. Hindi niya kailangan ang maliit na pera natin. Igalang ko siya? Ano ba Asia, Bazua? Dapat ba siyang igalang ko? Ang yabang mo talaga, ngayon ko lang napansin. Kung ikukumpara kay Ling Suan, wala ka talaga, sayang lang. Bakit ngayon ko lang nakita ang totoo? Ano ang sinabi mo? Ulitin Montag, Siege, ulitin Montag. Sino ang basura? Sabihin Montag. Hintayin Montag. Hintayin mo lang, kanina maraming tao. Hahanap ako ng magagamit. Para turuan ka ng leksyon. Huwag pakiusap, huwag. Hindi, kailangan kong tumakas dito. Pero saan? Saan ako pupunta? Link Swan. Tiyak na tatanggapin ako ni Ling Suan. Ano ang ginagawa mo? Tumawag ka pa sa kanya? Ano ba ang balak Montag? Gusto mo bang bumalik sa kanya? Ibalik mo ang cellphone ko, ibalik mo. Huvak. Guyansi, Ikaf.
Gusto mong tumakas kasama siya, di ba? Gusto mong tumakas kasama siya? Ano ba ang meron siya? Bakit hindi ako katulad niya? Noong kasama ko si Ling Tsuan, hindi niya ako sinaktan kahit kailan. 5 taon tayong mag-asawa. 5 taon mo akong sinaktan. Ang laki ng pagkadismaya ko sa iyo. Dapat hindi ako tumakas noon. Ano ang sinabi mo? Matagal na pala kayong magkasama, di ba? Matagal na pala kayong nagkakilala, di ba? Ang ibig kong sabihin ay sa nakaraang buhay. Siege na. Kung gusto mong magduda, edi magduda ka. Matagal na rin naman akong nabuhay. Sa pagdududa mo, di ba? Bakit noong nakaraang buhay? Hindi ko nakita ang tunay na mukha ni Guyanxi. Ling Tsuan, nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Hindi dapat kita iniwan para kay Guyanxi. Ang lalaking violentong ito. Sasabihin ko sa iyo. Kung hindi mo sasabihin ang totoo ngayon, hindi ka makakapunta kahit saan. Sasabihin mo o hindi? Kung hindi, ikaw ang may gusto nito. Sabihin mo, Tak. Papa, huwag mong saktan si Mama. Nagkamali si Mama. Kapag nagkamali, dapat parusahan, alam mo ba? Alam mo, Tak ba? Umalis ka. Xiao Feng. Huwag mong takutin si mama. Xiao Feng. Bilis, dalhin si Xiao Feng sa ospital. Malapit nang mawala si Xiao Feng, bilis Yanxi. Malapit nang mawala si Xiao Feng. Kung mamamatay siya, mamatay na siya ngayon din. Ganyan ka rin ba sa sarili mong anak? Ang tunay kong anak, hindi pa sigurado. Kung ako ang pinagdudahan mo, okay lang. Pinagdudahan mo rin si Xiao Feng. Si Xiao Feng ay tunay mong anak. Hindi ba't noong ipinanganak siya, ay nagpadna test na tayo? DNA test. Baka matagal mo nang kinasabwat ang doktor sa DNA test. Sasabihin ko sa iyo, Yao Wan King. Hindi ako naniniwala sa bawat salita mo. Sa nakaraang buhay, itinago ko kay Ling Tsuan sa loob ng 40 taon. Ang katotohanan hindi niya anak si Xiao Feng. Hindi ako pinagdudahan ni Ling Tsuan kahit kailan. Ngunit si Guyanxi. Kahit harapin siya ng solidong ebidensya, ayaw pa rin niyang maniwala. Yun pala, ang tiwala ay napakahalaga. Xiao Feng, tumayo ka, dadalhin kita ni Mama sa ospital, okay lang. Pupunta tayo sa ospital, at magiging okay na tayo. Pupunta tayo sa ospital. Saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang usapan natin. Bitawan mo ako. O tatawag ako ng pulis, isasumbong kita sa pagpatay sa sarili mong anak. Xiao Feng. Bantayan mo, Tak, si Yavan King. Sabihin mo sa akin ang lahat ng ginagawa niya at mga taong nakakasama niya. Xiao Feng, laban lang, dadalhin ka na ni Mama sa ospital. Yao Wan King. Ling Tsuan, pakiusap. Tulungan mo ang anak ko. Ano ang nangyari kay Xiao Feng? Nauntog siya sa ulo, maraming dugo. Sakay na, pupunta tayo sa ospital. Doktor. Doktor, tulungan niyo ang bata, malubha ang sugat sa ulo niya. Mga kamag-anak, hinto muna. Huwag kayong mag-alala. Magiging okay si Xiao Feng. Ling Tsuan, alam kong mali ako. Patawarin mo na ako. Yavan King, talagang may relasyon ka sa taong ito. Ngayon nahuli ko na ang ebidensya. Tingnan natin kung paano ka magdadahilan. Yao Wan King. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Wala akong maalala na ginawa mong mali sa akin. Ling Tsuan.
Ngayon ko lang nalaman na bulag ako noon. Kaya ko pinili si Guyanshi imbes na ikaw. Si Guyanshi ay taong sobrang sama ng ugali. Sa loob ng 5 taon, halos araw-araw niya akong sinasaktan. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Hindi ba siya ang lalaking pinili mo kahit tumakas ka sa kasal? Hindi. Sa nakaraang buhay, nag-iwan ka pa ng testamento. Na gusto mong makalibing kasama siya. Yawan King, bakit pagkalipas lang ng 5 taon? Nagsisisi ka na? Mahal kita ng 40 taon. Mali ako, alam kong mali ako, nitong 5 taon. Sa bawat sandali, nagsisisi ako. Hindi ko dapat tinalikuran ang taong nagmamahal sa akin. Aksuan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, magsimula tayo muli. Gusto kong pakasalan ka, buong puso kong pakasalan ka. Yawan King, maging disente ka naman. Kasal na ako, mahal na mahal ako ng asawa ko. At kahit 100 katulad mo, hindi mo siya mapapantayan. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na mas malalim ang pagmamahal mo sa kanya kaysa sa akin. Ang pagmamahal mo sa akin ay tumagal ng 40 taon. 40 taon, Yawan King. Palagi mo palang alam. Alam mo rin ang 40 taon kong pagmamahal sa'yo. Gaano kabigat? Ngunit sa iyong mga mata. Para itong balahibo. Paano mo nakuha ang numerong iyan? Ako. Basta te may tiwala ako. Naniniwala ako na walang makakapalit sa puso mo. Aksuan. 5 taon ang nakalipas, hindi ako matur, alam kong mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, huling pagkakataon na. Hindi ba gusto mo ng lalaki? Gusto kong bigyan ka ng anak na lalaki. O kaya gawin nating anak si Afeng. Tiyak na magiging mabuting anak siya sa iyo. Magiging mabuting anak siya sa akin. Yawan King. Talagang hindi ka nahihiyang magsinungaling. Noong nakaraang buhay, paano mo at ni Xiao Feng ako pinatay? Nakalimutan mo na ba? Hindi na kailangan. Sa tingin ko, masarap din ang magkaroon ng anak na babae. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung lalaki o babae, ang mahalaga ay may mabuting kalooban. Hindi yung walang utang na loob at taksil. At sa puso ko, hindi ka ganoon kahalaga. Huwag kang masyadong magmalaki. Uwi na ako para samahan ng asawa at anak ko, ikaw bahala sa sarili mo. Aksuan, talaga bang wala na tayong pag-asa? Kahit na. Kahit na maging kabit kita. Nakikiusap ako, hindi ko kailangan ng posisyon. Gusto ko lang makasama ka, okay? Nakikiusap ako. Yawan King, huwag mo akong bigyan ng dahilan para hamakin ka. At kahit na hindi ako kasal, hindi kita pipiliin. Para magsimula ulit. Bakit? Dahil hindi mo ako mahal, ang pagsasama ng walang pagmamahal. Kahit 10 taon, 30 taon. O kahit 100 taon, hindi magiging masaya, hindi ba? Tatay, nanay, hindi ako nagloloko. Hindi ko siya mahal, ang pagsasama ng walang pagmamahal. Kahit 10 taon, 30 taon, o 100 taon. Hindi magiging masaya. Naalala mo ba? Ito ang sinabi mo noong araw ng iyong pagkakasal. Sa harap ng lahat, sa sarili mong bibig. 5 taon pa lang ang nakalipas, nakalimutan mo na. Hindi, mahal kita, palagi kitang minahal, ako lang ay. Nadala ng sandali, ako ay nauto ni Guyanshi. Naloko. Lingsuan, talagang alam ko na ang mali ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Hindi mo alam ang mali mo, alam mo lang na. Mali ang pinili mo, wala itong iba kundi. Ang Guyanzi na pinili mo ng walang pag-aalinlangan. At ang Guyanzi na nasa isip mo. Malaki ang agwat, hindi ito tungkol sa pagmamahal mo sa akin. Walang kinalaman. Babae, talagang kasama mo ang munting ito. Hindi mo ba sinabi na wala kang kinalaman sa munting ito? Ha? Ano pa ang sasabihin mo? Paano mo ito ipapaliwanag? Guyanzi, tama ka. Si Lingsuan lang ang mahal ka o. Ngayon, talagang hindi na kita mahal. Siya lang ang tunay na mabuti sa akin. Naintindihan mo? Ano ang sinabi mo? Ulitin Montag. Sabi ko, hindi kita mahal. Papatayin kita. Guyanzi. Bitawan mo siya. Lingsuan, hindi ka maintindihan. Bakit ba tong babaeng to? Hindi ka makalimutan. Ano biangin meron tayo? Siguro kung mas mabait ka sa kanya, baka hindi siya. Ganito, ano sa palagay mo? Hindi ako mabait sa kanya. Gusto ko siyang itali sa tabi ko.
Hindi ko siya papayagang umalis kahit saan. Mahal na mahal ko siya. Paano ako hindi mabait sa kanya? Ang ganyang ugali mo, iisa lang ang kataga para ilarawan. Psychopath. Sige, Ling Chuan, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at makiusap sa akin, Ling Chuan. Hindi mo naman gagawin to para sa babaeng mahal mo, di ba? Hindi mo kaya. Guyanzi, nag-overthink ka yata. Akala mo ba luluhod ako para sa kanya? Hindi naman ganun kalalim ang relasyon natin. Ha ha ha. Narinig mo, ayaw niyang lumuhod para iligtas ka. Ikaw, nakikipagpalagay ang loob ka pa. Talagan ga. Ako rin naman ang may kasalanan nito. Pero paalala ko sa'yo, ospital ito, lugar publiko. Kung papatayin mo ang asawa mo dito, ang pulis. Agad-agad nahahanapin ka at ang buong buhay mo. Baka sa kulungan mo na lang ubusin. Ling Xuan. Akala Montag beatanga ako? Sabihin ko sa'yo, nitong 5 taon, ang pagbugbog ko sa kanya. Eksperto na ako rito. Alam ko pa kung paano siya pahihimatin. At buhayin sa loob ng kalahating oras. Ayokong patayin siya. Pero ang pananakit sa publiko, makukulong ka rin. Hindi ka ba natatakot? Tako? Sobrang tako ako. Pero ano naman? Asawa ko siya. Kung bugbugin ko man siya, kahit labag sa batas, pinakamatagal. 2 linggo lang ako sa kulungan. Paglabas ka o. Gagawin ko siyang mas masahol pa sa patay. Ano ba talaga ang gusto mo? Para bitawan mo siya. Sabi ko na, lumuhod ka at makiusa sa akin. Hindi pwede, pero pwede tayong magpalitan ng kondisyon. Ibang kondisyon. Anong kondisyon? Kung tama ang alala ko. Hanggang ngayon, ang pamilya Gu ay patuloy na nagsusumikap. Para makipag-collaborate sa Q Group pero palaging tinatanggihan. Tama ba? Paano mo nalaman? Ganito na lang, pakawalan mo na siya ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataong makipagtulungan. Ano? Ikaw ang magbibigay sa akin ng pagkakataon? Ha ha ha. Ling Xuan. Nang anggarap ka PABA? Akala Montag PA niluluko Montag ako? Akala mo ba nakakatuwa ito? Ong Johi Group. Ang nangungunang kumpanya sa Haishi, wala pang 3 taon, nakapag-ipon na. Ang Kihe Group, kahit kami sa pamilya Gu, napakahirap makakuha ng pagkakataong makipagtulungan. Paano mo nasabing bibigyan kita ng pagkakataon? Ang Q Group na sinasabi mo ay itinatag ko kasama ng aking asawa. Kaya kung bigyan ka ng pagkakataon. Niluluko Montag PA ako? Akala mo ba nakakatuwa ito? Sa buong Haicheng. Sino ang hindi nakakaalam na ang presidente ng Kihe Group, si Zhao Kihe, ay ang panganay na anak ng pamilya Zhao at asawa ng misteryosong mayaman sa Haicheng? Ikaw ba ang sinasabi mong misteryosong mayaman? Kung hindi ka naniniwala, tatawag ako ngayon. At ipapahintulot ang pakikipagtulungan sa Q Group. Gawin mo agad. Nagarte ka pa rin. Akala Montag PA tangga ako? Malalaman mo agad kung totoo o hindi. Ano? Sinong nagsabi? Umayag na ang Kihe Group na makipagtulungan? Opo, Gino. Kanina lang, ang chairman NG Kihe Group, SI Director Lin Xianlin. Ang personal na nag-apruba ng proyektong ito, Director Lin. Ngayon, maaari na ba nating pakawalan siya? Ling Xuan, hindi. Director Lin, bakit hindi mo sinabi na may malaki kang kumpanya? Kung sinabi mo sana ng mas maaga. Pinapunta ko na sana si Wan King sa iyo. Guyanshi, napakawalang hiya mo. Tumigil ka. Director Lin, ganito na lang, magpaparenta ako ng kwarto malapit sa ospital. Para SA inyo. Sigurado ako. Hindi ka kayo istobuin. Nagsisisi na ako na nakipagtulungan sa taong katulad mo. Bak naman, Director Lin. Naiintindihan ko, nahihiya ka siguro. Kakausapin ko agad ang asawa ko. Aray. Ban King, hindi ka. Laging gustong makipagbalikan kay Chairman Lin, di ba? Kaya. Bibigyan kita ng pagkakataon, alagaan mo si Chairman Lin. Umangat pa ang aming Gu Corporation. Guyanshi, sa loob ng maraming taon. Akala ka o mahal Montag ako? Natatakot ka lang mawala ako kaya ganito. Pero na yon, para lang sa negosyo mo. Pinapunta mo ako sa iba para matulog. Akala ka o, kahit papaano ay dahil mahal mo ako. Kaya mo ginagawa ito sa akin. Ngayon, para lang sa negosyo mo.
Pinapunta mo ako sa iba para matulog, ganun ba? Mahal, Van King, mahal kita. Alam mo yun, mahal kita. Para sa kinabukasan natin, wala namang mawawala sa'yo. Hindi ba? Huwag kang mag-akala. Van King, Van King. Nakikiusap ako. Tulungan mo ako sa isang beses na ito. Pwede ba? Pangako ko, hindi na kita sasaktan ulit. Alagaan kita palagi, sige na, pumayag ka. Sige na. Chairman Lin. Chairman Lin, Chairman Lin. Pumayag na ang asawa ko, kayong dalawa na lang. Mag-usap, hindi na ako makikialam. Yawan King, akala ko kahit papaano. Ituturing mo ang sarili mo bilang tao, pero hindi. Ganitong kahalay na kahilingan, pumayag ka. Hindi ganun. Para sa'yo lang ako nanatili. Sa tingin mo, kailangan ko ang kabutihan mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magbabago ng isip sa pakikipagtulungan sa Gu Corporation. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Link Swan. Mahal, Bago ka pumasok, hindi ka man lang kumatok? mahal. Gutom ka na ba? Nagluto ako ng sabaw ng manok para sa'yo. Uminom ka. Hindi ako gutom. Sige, iwan ko na lang dito. Mainit-init pa, inumin mo. Huwag mong palamigin. Bakit ang alat? Alat? Tikman K.O. Parang medyo alat nga. Hindi mo pa magawa ng maayos ang simpleng bagay na ito. Nasa isip mo ba si Ling Chuan na walang kwenta? Habang naglalagay ka ng asin, Wala akong ganon. Vala PA. Vala BA? wala, mukhang matigas lang ang ulo mo. Vala. Matigas ang ulo. Ito ang kapalit ng ginawa mo. Ikaf. Tumigil ka. Bakit tuwing nakikita mo ako, tumatakbo ka? Ano ba talaga ang relasyon mo kay Guyanshi? Ako at si Guyanshi. Wala talaga, pakiusap. Hayaan mo na akong umalis. Linawin mo ang sinasabi mo, kung hindi mo lilinawin. Hindi kita hahayaang umalis at dadlahin pa kita kay Guyanchi. 8. Pakiusap, huwag mo akong dalhin sa demonyong iyon. Hirap na hirap akong makatakas sa kanya, makatakas. Linawin mo ang sinasabi mo, ako. Ako ang dating asawa ni Guyanshi. Ano? Dating asawa? Kilala ko si Guyanshi noong nag-aral pa kami. Sinubukan niya akong ligawan ng sobra. Noon, hindi ko pa nakikilala ang tunay niyang pagkatao. Kaya pinakasalan ko siya, pero hindi ko inaasahan. Na pagkatapos ng kasal, madalas niya akong saktan. Hanggang sa dumating ka at tumakas sa kasal, saka lang niya ako pinakawalan. Paano nangyari ito? Sinabi sa akin ni Guyanshi na sobrang mahal niya ako. Mahal ka niya ng sobra, pero lahat ng babae niya. Mahal niya ng sobra, pero hindi ito pagmamahal, kundi kabaliwan. Babay. Mga babay. Hindi mo pa alam, bukod sa akin at sa iyo, si Guyanshi, mayroon pa siyang higit sa 10 kabit. Nagtataka talaga ako. 5 taon kayong mag-asawa, pero wala kang alam. Grabe ang panloloko niya sa iyo, hindi. Hindi ito totoo. Ayaw kong maniwala. Ang tagal kong tinis ang lahat, dahil alam ko. Na kahit papaano, mahal niya ako kaya niya ginagawa ito. Pero ngayon sinasabi mo, Napeke rin ang pagmamahal niya sa akin, hindi ito maaring totoo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ito. Totoo ito, magising ka na, hindi pa huli ang lahat para umalis ka sa kanya.
Hindi pa huli ang lahat. Iniwan ko ang lalaking nagmahal sa akin ng 40 taon para bumalik dito. Pero ganito pala siya, at kailangan ko pang makipaglibing sa ganitong klaseng tao. Makipaglibing sa ganitong klaseng tao. Miss. Kamusta? Ang taong laging nasa isip mo. Masaya ba ang date nyo? Bakit? Hindi ka ba na satisfy? Kausap ka. Hindi mo ba naririnig? Guyanshi, ang cute-cute mo. Ang lupit mong manloko, sinungaling ka. Yavan King. Ang tapang mong manuntok, huwag mong isipin. Na dahil may kutikit kang kasama, takot na ako sa'yo. Pakikinggan Montag Yavan King. Laruan lang kita, gagawin ko sa'yo ang gusto ko. Naiintindihan mo? Ang lakas ng loob mo. Guyansi. Sinira mo ang 2 buhay ko. Kalmahan mo. Link Swan. Kung may susunod na buhay, hindi kita pababayaan. Bukas ay ipapatay ka na, bakit mo ako pinapakitaan ngayon? May huling habilin ka ba? Link Swan. Si Xiaofeng, sana ay alagaan mo siya. Huwag kang mag-alala. Naihanda ko na si Xiaofeng sa isang orphanage. Magkakaroon siya ng ibang buhay. Ling Xuan, sa kalagayan mo ngayon, kayang-kaya mong alagaan si Xiaofeng. Bakit mo siya ipinadala sa orphanage? Ang orphanage na pinuntahan niya ay ang pinakamaganda sa bansa. Hindi siya pababayaan doon. Pero pwede mo naman siyang tanggapin bilang anak mo. Magiging mabuti siya sa'yo. Talaga? Pero naalala ko noong nakaraang buhay. Para lang hanapin ang tunay niyang ama. Kasama mo niya akong pinatay. Sa palagay mo ulitin ko ba yun ngayon? Ano? Ikaf pala. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo ngayon, salamat. Sa hindi pagpili sa akin ngayon at salamat din sa nakaraan. Dahil nakilala ko ang totoong ikaw at ang bata, salamat. Dahil nalaman ko kung ano talaga ang gusto ko. At kung ano ang dapat kong habulin, hindi mo ako utangan ngayon. Hindi kita sinisisi sa pagtakas mo o sa pag-ibig mo sa iba. Mas masaya ako ngayon kaysa noong nakaraan, ayos na yon. Lahat ng ito ay dahil sa sarili kong kasalanan. Huwag kang mag-alala, tutuparin ko ang hiling mo. Ililibing kitang kasama ni Guyansi ng maayos.